Being a mother is not easy. It demands everything from you. Ano kaya ito yung pwede na mo po? Tumayo. Ha? Te? But in the end, it doesn't take who you are, it makes you whole. So yo, what's up mga master? Don Wamos nga pala. At ngayong araw na to, samahan nyo kami dahil ito na yung araw at oras na pinaka-iniintay natin lahat, yung mga anak si Antoinette. Actually, lang yung last vlog ko, naka-admit na siya. So, i-admit pa lang siya. So, ngayon, nandito ako sa room. So, nag-ayos kami ng mga gamit dito, gamit ni baby, gamit ni Antoinette. So, ngayong araw na to, samahan nyo ako at saksihan natin lahat kung ano yung mga mangyayari ngayong araw. Hindi ba na nakaraan 2 cm pa lang si Antoinette. So, ngayon 3 cm na siya. Kaya ngayon, naka-admit na siya dito sa labor room. So, nandito lang ako sa kwarto. Ito, papakita ko sa inyo lahat ng mga gamit. Ayan. Ito yung mga gamit. So, ito yung gamit ni baby. So, para mamaya, kapag sakaling lumabas na si baby, dito na rin na siya yung ihihiga namin. And then, syempre, yung mga damit niya, nandito na rin. Mga damit din ni Antoinette, nandito na din. So, ito din yung mga kagamitan ng iba ni baby. Tapos, ito pang iba, mga kagamitan ni baby. Ayan, si Antoinette. Alin? Yung room mo. Nakita ko na yung room. So, ayan. Ano to? Heartbeat ni baby to, di ba? Ito yung heartbeat ni baby. Ayan. Tapos, ayan si Antoinette. So, ano na siya ngayon, pampahilab to eh. So, dahil 3 cm pa lang siya, kailangan niya mag 10 cm para manganak na siya. Anong oras sa tingin mo manganak ka? Mga walang oras, no? Basta ngayong gabi, mga walang eksaktong oras. Pero ngayong araw na to, manganganak na si Antoinette. Inaantay na lang namin kasi 3 cm na siya. Mamaya, magpo-4, magpa-5, hanggang sa magte-10 cm na siya. Makikita niyo naman sa kanya yung kung manganganak na siya, iiyak yan eh. Ngayon natagpuan pang masiglaw. Diba? So, antay lang natin. So, itong room na to mga par, ito yung premium labor room. Dito kami dati, pero mas gumanda ngayon. So, nung unang-unang manganak si Antoinette, ayan, actually, andito kami sa Delgado Andito kami sa Delgado, dito at dito pa rin naman manganganak si Antoinette. Kahit maya-maya, antayin lang natin na mag-contract siya ng sobra-sobra para magbukas yung niya, cervix. Kailangan lang palakihin yung CM, pero today na siya manganganak, hindi lang namin alam nga kung anong oras talaga siya manganganak. Guys, eto na pala yung susuotin ni baby, Sky. Ayun yung susuotin niya pagkalabas niya. Yan. So, binil talaga namin to para kay baby paglabas niya. Ganyan agad yung susuotin niya. Mamaya ka pa magbobola-bola. Wait lang po, ikakabit na po nila. Nangyayari. Sobrang tigas na. Sakit na ng likod ko. Mamaya, lalabas na siya sa mundo. Nilab na siya. Yan na. Ayun, tumitigas na yun. May tigas na yun, ang likot niya. Ako yan, tama. Ha? Ikaw ba yan? Kala ko siya. Kala ko malikot. Wala pa, hindi pa masakit yan. Nakangiti ka pa. Nakangiti ka pa eh, mamaya-maya yan. Para ano, hindi ako mahirapan. Wala ko ba? Bakit? Huwag mo iirig, Gagi. O, mamaya. Para sumabay. Ganun di ba ginawa ni Doc dati? Iniiri ko. Para bumaba. Ayun. Grabe yan, Mga galaw. Nanipa na. Sobrang tigas na ng tiyan mo, halata oh. Ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Normal progress pa rin naman yung labor. Mas stronger lang na yan. Mas ramdam na niya. Naramdaman mo na, sobrang sakit. Parang feeling mo, lalabas na ganun. Pero naman talaga syempre, ayun yung good. Medyo, yan, nakikita ko na yung mukha mo, hindi na. Medyo hindi na siya napapakali yung mukha mo. Smile ko si mama Medyo naka-smile pa ngayon eh. Kaya nakasmile ko si Tagal. Mamaya pa yan, mga alas 7 pa ng gabi siguro yan. Pag nakita ko nang umiyak yan, ayan. Sigurado na yan, ma'am. Sakit niya pag yung umani. Sigaw ba ito si ma'am? Check nyo po kung ilang CM na. Yes. Ayun yung ano ko, yung IE. Kasi di ba ang sakit ng sugat. Oh. Hanggang ngayon, nasakit pa rin. Kumbaga, ayaw ko, hindi. Parang pag nabanat siya. Feeling ko mga 4 to 5 cm na.
Kailan ang hula mo, sir? Mga 4 to 5 cm. Ay, pero konti naman ang difference. Gusto ko sana 6 na. Hindi, pag mga 6 na, iiyak na po yan eh. Paano mo nalaman? Ay, nung nakaraan, 6 pa lang, umiiyak ka ni. Para kung 7. nararamdaman yun. Dito sa kaliwa. Tinatamaan yung sugat mo. May tahi pa kasi siya ngayon, guys. Eh. Yung galing siya sa ano niya. Yung tahi niya. Three kanina, no? Opo. Kari kanina. Musad naman tayo to 4. Okay na? Tayo ko. Nakikita niyo na po yan pagka umiyak na mga 6 na yan. 6, 7. Ayan, sa 4. 4 cm. Antay pa tayo ng 6, ng 6 na ano pa. sakit. Nagbiglang nag-contract. 6 na ano pa, 6 na... Strong yung hilab mo ngayon. So, 4 cm na siya guys. So, antay lang natin nung mag 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pag 10 na po siya, diretso pasok na po yan. O 8 pa lang, ipapasok na po siya sa loob. 8 or 9 pasok na po siya sa loob. No? Yun, mga ganun. Mga 8 or 9 pasok na siya sa loob. Para doon na siya mag-10 cm. Hindi po siya pwede pang mag-yoga-yoga. Ano, hinintay lang natin mas regular na strong yung ilab niya. Para mas maging effective din yung Sige po. Okay po. So, antayin-tayin lang natin. Mamaya magaganon-ganon siya. Ganito guys. Magaganito siya. Para at least mas umano yung hilab ng tiyan niya. So, ito na mga par. Ang medyo good news. Medyo yung mukha niya medyo ano na. Hindi ka na masaya. Hindi na siya masaya. Gawa ng pag ganyan yung tsura niya, ibig sabihin yan, ano na, umihilab na yung tiyan niya at saka ano na siya. O yan, ayan na yung sinasabi ko. Ayan na, umihilab na. Sabi ko po sa inyo eh, makikita ko po yan kung matagpuan pa bang masigla yan o ano, sa CM po talaga yan. Sa CM po. 4 pa lang yan ha. Kaya nga sabi ko po sa inyo, pag nag-6, iyak na po yan. Ayan, umiyak Opo. na siya ng 6. Umiyak na yan. 4 pa lang Ganun ho. ba last time? Oo, last time po kasi ganun. Kaya medyo parang kabisado ko na eh. Kabisado na parang nararamdaman. Parang nararamdaman ko din po eh. Feeling ko hindi naaabot ng March 17 si Sky. Ngayong March 16 guys, tandaan nyo ha. Ang birthday ni Sky, March 6, 2026. Ay, March 16, March 16, 2026. Kasama yung likod dito. Tanggalin mo yung face mask mo. Dito na. Para makita namin kung nakangiti ka pa o ano. Mas mapansin mo. Dito na po siya. Banda. Dito. Eh, parang nadudumi wala pa. Ayun na, ganun. Pero pwede po siyang tumayo-tayo. Bakit ayaw mo kasi tumayo-tayo? natin, i-regulate lang natin yung sa ilaw. Tapos pwede po siyang tumayo-tayo. Pwede yung ganun din yung... O yun pala eh, para at least kung gusto mo. Gusto mo, may alasing ko, mga ka na. Yung mabilis ka mag ano, CM, ayun na. Medyo nakikita ko na yung ano ng mukha. This is the reality of labor. The pain doesn't come once, it comes in waves. Stronger, closer, harder to breathe through. There's no rest, no pause, just pressure building again and again. Your body shakes, your strength fades. But it keeps going, whether you're ready or not. Because in this moment, you don't get to stop. You just endure. And if you're thinking about becoming a mother, take a moment and really see this. Because the hardship doesn't end here. It grows, it continues. It follows you through sleepless nights, through years of sacrifice. And even when your child grows older, it never truly stops. Kahit di nyo nasukatin. Mga ilan? Mas baba na yung 7 to 8 na ano. Kasi ganyan talaga itsura niya pag mga ganun na po yan. Ayan, hindi ka namin i-allow na gumalaw-galaw for now, sige. Hintayin lang natin si Doc Nagman na yung puputukin na yung panabigan pa. Huwag ka na nga daw gumalaw-galaw eh.
In moments like this, when every second feels heavier and every wave of pain becomes harder to endure, the presence of a supportive partner can make all the difference, not by taking the pain away, but by offering comfort, strength, and the assurance that she does not have to face it alone. Gusto mo man tumayo? Bumaba ka dito. Gusto mo? Aray ko matumayo. Tumayo ka. Dali. Sige nga po. Mag-yoga. Hindi na. Tayo ka. Sinelas mo. Malamigan. So guys, ano na siya? 7 cm na siya. So ibig sabihin nun, malapit na siya. Konting-konti na lang talaga, hindi na matagal. Di ba sabi ko sa inyo, alam ko yung pag ganyan na itsura niya, mga 6 to 7 cm na siya. Ano? Ganyan na itsura niya. Gusto mo na ilabas? Kaya lang, antayin lang natin. Wait lang muna. Saglit lang. Nakatay ako, natataranta ako sa iyo. Oo nga, teka lang nga, i-wait nga lang natin. Oo, yung dibdib ko, Diyos ko. Iantayin natin, wala naman tayo magagawa kung wala pa si Dr. Juan ata. Anak ko pa dito. Okay, 7 na ako. 7 cm na kasi siya. Ang sakit na. Ano ba pasok siya doon? Antay na, antay pa raw si Doc eh. Doc lang naman. Ano may dugo na? Wala pa naman. Baka daw doon naputokin sa family ganun. Kasi si Doc pinalog na. Oo. Tagal naman. Wait lang natin. Dahil hindi naman natin makakaano. Eh? Wala pa po. Isa na daw si Doc. Punta na daw si Doc. Wait lang natin. Ayun, alam ko yung ano. Gusto mo ba mo po? Hindi ko alam. Sige na, yan mo. Ganyan ka na lang. Huwag mo iiri yan, baka bumabila. Eh kasi ang sakit na nga. Baka biglang ano yun dyan. I-exhale ka muna. Tis-tis ka lang muna ng konti. Sabi, papasok na ako. Kaya nga, inaantay niya eh. I-exhale. Inay-ina? Kinain na siya eh. Sabi kanina po, tapos kamali. Hindi siya nagkamali. 7 na ka na talaga. Puro dugo na namin. Hindi, wala pa naman. Puputokin pa yung panabigan niya sa loob eh. Pwede yun dubutukin, pwede din dito. Biglang Tagal naman. Ang sakit niya. Wala kang ulat na Nakahiga ako. Higa ka muna. Sa gilid. Ganun dito. Oh, massage, massage. Aray ko, mami. Tayo ka na lang kaya. Sige ma'am, tara na po ha. Wait lang ma'am ha. Ayun yung cellphone niya, mami. Ay, ito na ma'am, ito na po. Ipapasok ka na namin. Ma'am, higa na po tayo ha. Papasok na tayo sa aming delivery room. Sige ma'am. Inhale, exhale lang po. Kamay sa dibdib lang po.
your breath. Push. Push mo na. Ready, ma'am? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sige na. Yan na. Sige lang. Okay, go. Sa pa, ma'am. Sige po. Inhale, hold, and push. Ma'am, push ka, ma'am. Tulog na. As the pain became too much for her body to bear, the doctors decided it was best to give her anesthesia to lessen the pain and help her through the rest of the delivery. As a father, moments like this are impossible not to fear, because as the woman you love fights through unbearable pain, you are left standing in silence, terrified, helpless, and holding on to nothing but hope. Inside the room, the fear is undeniable. Every movement is careful, and every heart is quietly praying, hoping that everything will be all right. With each passing second, the tension grows heavier as everyone waits, holding on to hope that all will end safely. And after all the pain, the sacrifice, the sleepless nights, the changes, the moment they have both been waiting for is finally here. After 9 months of pain, sacrifice, sleepless nights, and endless changes, the sound they have longed to hear is finally about to be heard. Sabi ni ate, so dahil nasa loob na nga si Antoinette, nakita niyo naman, Gloves na tayo. magkakatakot sa loob ng ni baby, pusod. So wala na akong pagkakataon para magdasal, pero Lord, kayo na po yung bahala dun sa mag-ina ko. So mag-gloves na ako kasi papasok na ako sa loob, makatapos na. Sobrang bilis ngayon kasi kung maaalala nyo guys, dati hindi ako nakapasok sa loob kasi sobrang takot talaga ako. At first time na na mangyari yun sa akin na nandito rin ako sa ospital na kasama ko yung asawa ko. So ngayon daw ang pagkakataon, magkakatako, hindi man malakas yung loob ko sa pagbabantay sa loob kay Antoinette kasi mahina pa talaga loob ko. So ngayon, lalakasan ko na yung loob ko sa pagputol ng cord ni Baby Sky. So samahan niyo ako at makikita niyo yung pagpuputol ko ng tawag dito, usod ni Baby. So isang pagkakataon din sa akin yun dahil di ko ginawa kay Mitchell yan dahil nga takot ako nun. Gagawin natin yun, guys. Okay, so okay na po. Gloves po. Okay na guys. So, kita-kits tayo sa loob. Walang dugo, walang dugo. Exhale. Exhale. Oh, picture. Saan po yung Dito lang sa pagitan. Oh, picture, smile. Smile. Cut. Okay, congratulations! The long and painful journey had come to an end, and both mother and baby were safe. For parents like them, few moments in life
can compare to finally seeing the child they had waited, loved, and prayed for. It was a moment of pure relief, pure joy, and a beautiful reminder of the wonder of life and the beauty of God's creation. Picture. Pupunta na sila doon. Samahan ka lang doon. Nervous ako. Pwede mo tanggalin yung gloves. Okay na po, pwede na po tanggalin. Nilik sa'yo. First time yung ganun. Si Sky, nandiyan na si Sky. So, nakita ko na si Sky. Then, mamaya mapipicture taking kami. So, yun guys, magtatanggal na ako nito. Nakita niyo naman kanina, sobrang kawapo ko. Nahiya ako sa loob. Ano picture na kayo? Yung gunting, baliktad pala yung gunting. Nagpupunta na kayo, baliktad yung gunting. Ang puti, mami, kamukha ni Mitchell. Siyempre, ang puti. Buti na lang yung kulay, hindi namana sa akin. Ang puti, sobrang puti. Tapos ang tangos din ng ilong, mami. Promise ninyo. Mas matangos sa ilong ni Mitchell. Baba ka, hindi mo natapon yung good thing. Yung gunting sa Hindi mo lagyan. lutok po. Baliktad po. Nakakakaba. Sobrang nakita nyo naman siguro guys, di ba? Ngayon lang ako, medyo bumababa lang yung ano ko ngayon. So yun, nandito na nga tayo mga parno. Pala si Mami, siya yung kumuha ng video sa akin kanina. Na-stress sa akin. Imbis na mag-alala kay Antoinette, sa akin nag-aalala. Kasi baka hibatayin ka doon. Para himatayin ako. Ikaw, Ah. baliktad pa yung gunting, akala ko mahulog mo. Oo, baliktad talaga yung gunting kanina, promise. Sabi nung doktor sa akin kanina, baliktad po. Pero mamaya guys, nandito na sila Antoinette. So mga 3 hours muna kami dito. Then, pupunta na kami sa mismong room. Mami, nakita mo yung picture ni Sky, no? Napaka-pogi, no? Pogi. Napaka-gwapo. Napakatangos ng ilong. Di ba? Hindi, nabisa ko na kinakabahan ako sa'yo eh. Sa'yo ko. Pero mamaya, guys, mamaya makikita nyo na si Antoinette nandito. So, nung pagpunta ko doon, medyo groggy pa siya. Mamaya magandang mga Dapat pangalan, ano. Sabi niya kasi ang gusto niya, pagka babae, Skyler. Pero pag lalaki, gusto ko Skyway. Susunod MRT naman. Ah, Tulog si Anthony tayo. Ano si Sky? Nakita mo si Sky? Hindi pa? Mamaya makikita mo. Mamaya. Nandiyan si Sky. Kita mo. Lumabas na. Yung si Mami. Tayo mo lang. Nandiyan si Sky. Pasok mo ba? Kapitak ko lang ng cardiac mo nito. Para mamumit ko ng vital. Ano pa siya? Medyo groggy pa, groggy. Pogi pa kasi sa anesthesia ko. Ito na ang anak ko. Ang pangalawa kong anak. Hindi ako kasama. Akong bahala daw. Nakatingin sa'yo, matamba rin. Ay, bakit dilat ka? Ay, naku, umiyak mo sinabing dilat. Sige na anak, ang gwapo mo na. Guys, ito na. No crying. No crying. Ayun, tumitingin sa'yo. Hi! Hi, Sky! Mas kain naman siya, isa dito. Tapos dahil. Ano ba sa likod naman ang video ko? Anak, joke lang. Grabe ang puti. Buti hindi talaga namamana sa akin yung kulay na, Dok. Thank you Lord talaga. Thank you. Promise. Kaya sugan Saka yung ilong ang tangos. Dok, May dimple sa right. Anak, may dimple din ako. Look, daddy. Ayun, may dimple. Yung kapwa Hindi, look, daddy. Kami ko sumawaran. Baba mo muna. Alcohol ka muna, baba mo muna yung video. Ay, grabe yung baba. Ang ganda ng baba, di ba, Mami? Ayaw. Naman sa baba, siguro yung Antoinette yun. Kasi wala akong baba. Sa akin, no? Narinig mo ako? Libre na nga kaya pero na itong dalawang to eh. Ayun, tiguto yung mga alingan. Ang tawag ako na
So ayun mga par, syempre unang-una sa lahat nagpapasalamat tayo, kami sa syempre kay Lord dahil maayos naman ang pagpapanganak ni Doc Lagman kay Antoinette. Safe naman si baby, safe din naman si Antoinette kaya nagpapasalamat ako. Siguro sa susunod na ulit tayo magkita-kita. Medyo mapapahinga lang muna kami dahil wala pa kami talaga totally masyadong pahinga ngayon. Tsaka syempre sa pag-aalala namin. So papahinga muna kami. Then sa susunod na ulit tayo magkita-kita. Huwag niyo kalimutan syempre magdasal din sa family nyo. Okay, so yan lang. Maraming salamat. Peace out. Childbirth teaches a kind of love that is willing to endure pain, sacrifice, fear, and uncertainty, all for the life of someone you have not even fully met yet. And becoming a parent teaches that love is no longer just about what you feel, but about what you are willing to give your time, your strength, your sleep, your comfort, and every part of yourself just to protect and care for your child. It is a reminder that parenthood is never easy, but in the middle of all the pain and sacrifice, it becomes one of the purest and most selfless forms of love.